Pilipinas, mga sangkay na pasok ng Vietnam. Ano po ang kanilang ginagawa ngayon dyan sa West Philippine Sea? Meron po kasing impormasyon na lumabas ngayon na dapat po maraming Pilipino ang makaalam po nito. Hello guys, what's up? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay dyan. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button, then click the bell. Click the subscribe, click the bell, and click all. Ulitin ko, i-click nyo po yung subscribe button ngayon, i-click ang bell, at i-click ang all sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Okay ba? At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, ito na nga guys, meron pong lumabas na impormasyon ngayon, no? Patungkol po dito sa di umano ginagawa ng Vietnam. Ayan po mga sangkay, nakakita ko po ito. Noon pa man, na-vlog ko na po itong ginagawa ng Vietnam. Kaya nga lang, ito po yung pinaka-latest. Okay, ayan po, makikita nyo po, November 2. More on November. Ito, ano ba to? November 9. Ito, October 27. 2023. Ito, October 18, 2023. November 6, 2023. So, ito lang. Ito lang mga sangkay. Ito po yung mga literato ng ginagawa ng Vietnam. And I think, hindi lang dapat tayo mag-focus sa ginagawa ngayon ng China dito sa ating teritoryo, kundi maging po sa Vietnam. Yan po ang Vietnam, oh. Napakarami pong ginagawa dyan sa West Philippine Sea na mga, ang tawag po dito, mga isla po ata ito na yung iba artificial island, yung iba in-expand na island, mga sangkay, na nakamkamp po nila dyan sa West Philippine Sea. So ito po yung malaking sekreto ngayon na ginagawa ng Vietnam na marami pong mga Pilipino ang hindi alam ito. At hindi ko alam mga sangkay kung mayroong mga vlogger na gumagawa ng video or vlog tungkol po dito mga sangkay sa malaking kalokohan ng Vietnam. Yes, kailangan po natin pumalag sa ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. But we have to remember na may ginagawa rin po ang Vietnam na hindi ko alam kung mas malala pa po itong Vietnam o ano kasi ito may mga larawan mismo na kumakalat. Ito sa Barque Canada Reef. Ito po ay November 2, 2023. Ito Sand Cay or Sand Cay. October 18, 2023. Ito Tennant Reef. November 6, 2023. Pearson Reef. October din. Tapos ito na yung Nam Yet Island. Pambihira mga sangkay. Ito, basahin po natin ang impormasyon. Ito po daw pa ay Vietnam ramps up Spratly Islands dredging in the South China Sea or West Philippine Sea. Over the last year, Vietnam has continued with a substantial program of dredging and landfill work in the Spratly Islands, which began 2021. At sa totoo lang mga sangkay, hindi lamang po sila nagsimula, no? Yung mga ganitong expansion noong 2021. Matagal na po nila ito ginagawa. At hindi ko alam bakit bingi-bingihan po yung mga senador, yung lahat ng nasa gobyerno. Ang Vietnam ay nag-i-expand, yet dahil po, tingin ko dito mga sanggay, dahil po ito sa kakafocus natin sa China eh. Yes, kailangan po natin pumalag sa China dahil hindi po maganda na nabubuli po tayo ng China dyan sa West Philippine Sea. Pero dapat sana di binabalita to ng media eh. Diba yung media natin, tikom ang bibig tungkol dito and I don't know why. Ay nako, mga sangka, ito, ang dami po nilang impormasyon dito. Ito, isa lang naman ang sinasabi dito mga sangka sa lahat ng impormasyon na sinasabi dito. Ang Vietnam ay nag-i-expand dyan sa West Philippine Sea. Yet, ang media wala pong kaalam-alam.
Hindi nga po ito nabalita mga sangkay. Only here in Sangkay Janjan TV nyo mapapanood ito. Yan po may mga impormasyon, no? Tapos hindi po ito alam ng marami. Hindi po ito alam ng maraming Pilipino at deserve naman talaga ng mga Pilipino na malaman ito. Kasi mga sangkay, itong mga nakikita natin, madadagdagan pa po ito. Nakaraang mga buwan na itapik na rin po natin itong ginagawa ng Vietnam. Maraming beses na po. Kahit po nung bago pa lang tayo nagbablog, mga sangkay, about history, nung yun pa ang mga vlog natin about history, isa sa tinakil natin dito ay itong ginawa ng Vietnam after ng pamumuno ni Ferdinand Marcos. Na sobrang dami pong mga nakamkam nila just sa West Philippine Sea. So ito na naman. 2023 na. Bago lang, presko lang mga insan. November, October, ayan po, November at October. Nag-e-expand itong tahimik lang na Vietnam. Tahimik lang, totoo naman mga sangkay. Tahimik lang talaga sila. Hindi, ewan ko kung interesado din ng mga Pilipino dito. Sobrang, kahit tayo, bad trip na sa China, di ba? Tapos magugulat tayo, eto na naman pala ang Vietnam. Nag-e-expand po sila. At sa tingin ko mga sangkay, ginagawa ito ng Vietnam kasi alam ng Vietnam na busy po tayo sa kakasigaw laban sa China. Siguro, it's time na para bantayan naman natin itong Vietnam, itong ginagawa nila. Dahil hindi po maganda na habang busy ang ating gobyerno sa maraming gampanin sa Pilipinas, lalong-lalo dyan sa West Philippines, busy po tayo sa pakikipagbangayan sa China, napababayaan naman po natin ng iba. Kaya dapat sana, magpadala po doon ng puwersa ng militar na mas marami. Mga barko ng Pilipinas na mas marami. Mamaya pati Palawan, maging pestohan na rin po nila, di ba? Yang ganda-ganda. Alam niyo itong sinasabi kasi dito, itong West Philippine Sea. Isa ito sa mga matatawag nating paradise na karagatan, mga isla na punong-puno ng natural na yaman. That's why ang China, Vietnam, at marami pa pong iba dyan, Taiwan, mga sangkay, at marami pa pong iba, masyado po silang nakikipag-agawan dito. At alam niyo mga sangkay, after Ferdinand Marcos, kakaunti na lamang po talagang natira sa atin. Nakuha na ng China at ang Vietnam ang may pinakamarami. Ang bihira, di na nga natin makuha-kuha yung Sabah, Philippines eh. Diba, ang Sabah, Philippines, kumusta na? Tikom na lang ba ang bibig natin? Wala na po tayong pakialam kasi nakafocus tayo sa China. Ulitin ko mga sangkay, hindi lamang po dapat tayo mag-focus sa China. Yes, kailangan po natin supilin yung ginagawa ng China. But remember, nabantayan din po natin yung iba pang mga teritoryo natin. Ito dyan po yan sa West Philippine Sea. Mga bago po yan. Mga bagong nakamkam. Dahil sa kapabayaan. Asan yung mga senador natin? Asan yung mga congressman natin? Asan yung mga politiko natin dyan? Bakit hindi po nila sigawan itong mga to? Itong Vietnam, media, especially media. Bakit ang media walang pakialam sa mga nangyayari at nakatutok lamang sa China? Ang bihira naman. It's time para i-call out natin ang China. Ang Vietnam, I mean. It's time para i-call out natin itong Vietnam government. Why? Bakit nila ito ginagawa? Parami po ng parami. Sa totoo lang mga sanggay, nakaraan. Pinag-usapan po natin mahigit 20 na teritoryo ang nakuha po dyan sa West Philippine Sea nitong Vietnam. At ngayon, mga sangkay, 20 plus na yun hindi ko nagkakamali, 27 or 24. Tapos madadagdagan ng 5, edi mahigit, mahigit 30 or almost 30 na mga occupation dyan sa na occupied dyan sa West Philippine Sea, itong Vietnam. And I hope na itong video pakikalat po natin mga sangkay kasi kailangan po talaga malaman natin yan. Walang pakialam yung Amerika dyan. Walang pakialam yung iba pang mga bansa dyan. Yan po yung realidad. Gumising po tayo. Panahon na para i-call out din ang Vietnam itong ginagawa nila.
So ngayon, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Pwede ba sabay-sabay po natin i-call out hindi lamang po Vietnam, kundi maging mga opisyal ng ating bansa? Ayan po. Napasok po tayo ng Vietnam na naman. Comment nyo po sa ibaba yung mga opinion. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.